Hello, hello mga kapobre. Ayan, nandito na naman yung lingkod mga kapobre. Magluluto ng puso ng saging. Dalawang pusong nagmamahalan. Yehe. Ayan mga kapobre, no? Himay-himay natin yung puso ng saging. Babalatan natin. Tatanggalin natin yung ibabaw kasi matigas iyan, no? Habang naghimay tayo mga kapobre, ako'y nagpakulo ng tubig. Kasi ay ate yung pakuluan para ay lumambot. Ayan mga kapobre. So malapit na matapos tong isa, no? Abangan mga kapobre kung anong gagawin sa puso ng saging. Bagong recipe ito mga kapobre. Bago ko namang naisip itong bagong style ng pagluto ng puso ng saging. Pasarapin natin mga kapobre ang puso ng saging. Ayan o, so tapos na. Ang gagawin naman natin kay kumukulo na yung ating tubig. So ilalagay na natin, iloloblob doon sa kumukulong tubig para lumambot mga kapobre. Ayan o. Pag lumambot na yan mga kapobre, ayan. May gagawin tayo nito mga puso ng saging. Ang puso ng saging hindi lang pwedeng sobrang simpleng luto. Ilaga lang minsan tapos gawa ng konting sausawan. Hindi po, pwede rin natin gawin. Pasarapin ng husto. Gawin ng gusto nating gawin, kagaya ng aking gustong gawin ngayon sa puso ng saging. Ayan, malambot na mga kapobre. Ang gagawin natin ay hihimay-himay natin to. Abangan kung anong gagawin ko sa puso ng saging. Ayan na. So ayan na mga kapobre, mahimay-himay na, malapit na matapos. Ayan, napakalambot na. Masarap na to kasi malambot na talaga siya. Ayan. So, mga kapobre, pagpakulo ko nito ay aking nilagyan ng timpla. Ayan, mga kapobre. So, isunod natin yung ating tokwa. Ipiprito natin hanggang sa mag-brown. Ayan na mga kapobre, no? Mabilis lang tulutuin tong tokwa or tuko. Ayan na mga kapobre, balik-balik ta rin na natin kasi ay brown na siya, no? Masarap tong topo mga kapobre pag ito'y na brown na. So itong tokwa naman mga kapobre, bago ko na prito to ay binabad ko na para malasa na siya. Para pagluto natin mamaya, hindi na magdagdag pa ng kung anong panlasa. Ayan, luto na mga kapobre. Pag naluto, matapos na itong pritong tokwa mga pobre, isusunod na rin natin yung 4 na slice na tuna na maliliit. Ayan na mga kapobre. So isunod na natin ang pinagprituhan ng tokwa ay dito na lang din natin prituhin ang 4 na slice na tuna. Ayan mga kapobre. Abangan kung anong gagawin sa puso ng saging. Ayan, excited ako mga kapobre. Napakasarap nito mga kapobre. Promise, 100% masarap. Ayan na mga kapobre. Tapos na hinimay, no? Himay-himay ko na lahat. At saka nakahanda na yung ating lulutuin. Ating sangkap. Simpleng luto. Pero masarap. Dahil lahat nito ay nakababad na lahat, no? Ayan, umpisa natin ang gisa mga kapobre. Unahin natin yung bawang. So, ilagay ko lang yan sa gilid para mabilis din maluto. Tapos isunod-sunod lang natin, kasunod ang sibuyas din sa gilid. Ayan, so habang di pa nag-brown yung bawang, halo-haloin muna natin ng maigi, pati yung sibuyas para malalabas na yung aroma niya, no? So, isunod natin yung kamatis mga kapobre. Gilid din. Ayan. Pwede na ako style mag-gisa mga kapobre para mabilis lang matapos, no? Lagay lang sa gilid-gilid hanggang sa pag na medyo luto na yan. Kaya paghalo ko na yan lahat, halo-halo ko na yan sila lahat para mag-isa na lang sila. Ayan. Tingnan nyo mga kapobre. So mga kapobre, lagyan natin ng oyster sauce. Ayan, lagyan natin ng oyster sauce para maglasa na ang ating
kamatis, sibuyas at bawang para mag-absorb doon ang oyster sauce. Kasi mga kapobre, ang isda at tupo, templado na. So, pwede na siyang kainin agad dahil masarap na iyon. Binabad ko lang sa konting tuyot, kalamansi, yung aking isda. Yung tupo naman ay binabad ko sa konting asin. Ayan. So, ayan, paluto na yung ating sangkap, no? So, ilalagay na natin yung ating hinimay na puso ng saging. Ayan. Yan ang tinatawag na heart banana. Ayan. O, diba mga kapobre? So, nilagay ko na lahat yan mga pobre, no? Pasensya na. Nakating ko ang paglagay ng tupo. So, ayan mga kapobre. Ayan na yung tupo. Dandahan lang natin. Haluin. Kasi, baka madurog ang tupo. Kahit crispy siya, mabilis lang din yan madurog. So, di tayo mag-add dito ng tubig mga kapobre, no? Kasi, ang ating niluto mga kapobre ay isang sisig. Ayan na mga kapobre, ilagay na rin natin yung ating green na siling green. Rambol-rambol lang. Ayan, nilagay ko na yung bell pepper, no? So, haluin natin ng maigi. So, mga kapobre, walang add ng tubig kasi yung puso ng saging ay nagtutubig. Kaya, hindi na pwede tayo mag-add ng tubig para lalong masarap yung ating niluluto. Yung ating sisig. Ayan mga kapobre, napakasarap mga kapobre, no? So habang mga kapobre tayo nag-halo-halo, paki-subscribe ng aking YouTube channel, no? Paki-click lang ng notification bell. Huwag nyo kalimutan i-click ang all para kayo laging updated sa mga videos pang i-upload mga kapobre, no? Lalo na mga kapobre ang aking FB page, paki-follow din, follow, share i-share, paki-share ng video, like, comment kung sinong gusto magpa-shoutout, pwede rin i-shoutout natin, no? Nagkamali-mali na inyong lingko dahil napakasarap ng aking nilutong ulam na sisig. Ayan, bye-bye. Thank you for watching.